Sa isang baryo na napapalibutan ng malalawak na bukirin at matatayog na puno, naninirahan ang isang simpleng magsasaka na nagngangalang Dencio. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang masipag at matiyagang magtanim, ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, nanatiling hikahos ang kanyang pamilya. Madalas kulang ang ani, madalas ding dapuan ng sakit ang kanyang asawa at mga anak. Sa gabi, madalas siyang nakatitig sa dilim ng kanilang kubo, nagdarasal na sana'y magkaroon ng pagbabago sa kanilang kapalaran. Isang hapon, matapos niyang mag-araro, nagpasya siyang magpahinga sa lilim ng isang napakalaking puno ng talisay na nasa dulo ng kanyang sakahan. Habang pinapawi niya ang kanyang pagod, bigla niyang narinig ang mahinang ungol mula sa ilalim ng puno. Dahan-dahan siyang lumapit at doon niya nasilayan ang isang nilalang na hindi niya inakalang makikita sa totoong buhay. Isang itim na tikbalang, nakahiga sa damuhan, pawisan, at tila nahihirapang huminga. Masigit pa rito, kapansin-pansin ang lumalaki nitong tiyan. Isa pala itong buntis at malapit ng manganak. Nabigla si Dencio sapagkat alam niyang ang mga tikbalang ay kilalang nilalang na kinatatakutan sa mga kwento ng matatanda. Ngunit higit sa takot ang kanyang awa. Nakita niya ang panghihina sa mga mata ng tikbalang at ang desperasyong humihingi ng tulong. Pakiusap. Mahinang wika ng tikbalang na parang humahabol ang hininga. Tulungan mo ako. Sandaling natigilan si Dencio. Kung susundin niya ang babala ng matatanda, dapat ay lumayo siya. Ngunit nanaig ang kanyang malasakit. Ginamit niya ang ilang halamang gamot na nakasanayan niyang gamitin sa mga hayop at tao. Inihanda ang mga dahon at pinainom ito sa tikbalang. Pinunasan niya rin ng basang tela ang pawis nito at nagdasal ng taimtim na sana'y maging ligtas ito at ang magiging anak. Makalipas ang ilang oras, unti-unting bumuti ang kalagayan ng tikbalang. Muling bumangon ito, bagamat mahina pa rin. Pinagmasdan nito si Dencio ng may galak at pasasalamat. Hindi ko akalain, wika ng tikbalang, na may taong may ganitong pusong handang tumulong kahit sa nilalang na tulad ko. Ako'y magpapasalamat sa paraang makakaya ko. At mula sa kanyang mahabang itim na buhok, pumitas ang tikbalang ng ilang hibla na kumikislap na tila ginto. Iniabot niya ito kay Dencio. Ito ay gintong buhok ng tikbalang. Ang bawat hibla ay magbibigay sa iyo ng swerte, kalakasan, at pagpapala sa iyong pamilya. Hindi makapaniwala si Dencio. Tinanggap niya iyon, at nang gabing iyon ay inuwi niya ang mga gintong hibla. Kinabukasan, tila himala. Ang mga dating nanlulumong pananim ay biglang naging luntian at mabilis ang paglago. Ang mga may sakit niyang anak ay gumaling at ang kanyang asawa ay nagbalik ang sigla. Mula noon, ang kanilang pamumuhay ay unti-unting gumanda. Ngunit habang lumalago ang kanilang ani at dumarami ang biyaya, nagsimula ring mamuo ang inggit ng mga kapitbahay. At higit pa rito, isang masamang albularyo ang nakarinig tungkol sa gintong buhok at nagnanais itong maagaw mula kay Dencio. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa biglaang pagyaman ni Dencio at ng kanyang pamilya. Ang kanilang mga palay na dati halos hindi tumutubo ay ngayon napakakapal at malaginto ang kulay ng mga uhay. Ang mga gulay na dati halos hindi naaani ay tila namumunga ng higit pa sa normal. Ang mga kapitbahay ay namangha at ang ilan na may nagtaka at nagsimulang mag-usap-usap. Imposible ito, wika ng isang matandang babae. Kahapon lang ay halos wala na silang makain. Paanong ngayon ay napakalago ng kanilang mga pananim? Baka may tinatagong lihim si Dencio, sagot naman ng isa. O baka may nilapitan siyang engkanto. Habang lumalaganap ang chismis, isang albularyo sa kabilang baryo na kilala sa paggamit ng madidilim na ritual ang nakarinig.
siya ay si Ka Arman, isang taong kilala sa pag-aalok ng gamot. Ngunit kapalit ay mataas na halaga o minsan ay kaluluwa mismo ng tao. Matagal na niyang pangarap na makahanap ng bagay na makapagbibigay sa kanya ng walang hanggang kapangyarihan. Nang mabalitaan niya ang tungkol sa gintong buhok na di umano'y pinagmulan ng swerte ni Dencio, agad siyang nakaramdam ng kasakiman. Kung totoong may gintong buhok siya, bulong ni Ka Arman sa sarili habang nakatingin sa apoy ng kanyang insenso, ako lamang ang karapat-dapat humawak niyon. Kapag napasakin iyon, lahat ng nilalang, tao man o engkanto, ay luluhod sa akin. Samantala si Dencio naman ay patuloy na tahimik na nagtatrabaho. Bagamat dama niya ang mga mapanuring tingin ng kanyang mga kapitbahay, pinili niyang huwag pansinin ito. Ang mahalaga sa kanya ay ang kanyang pamilya, na ngayon ay masigla at masaya. Ngunit isang gabi, habang siya ay nagpapahinga, isang mahina ngunit pamilyar na tinig ang narinig niya sa labas ng kanilang kubo. Dencio. Lumabas siya at sa ilalim ng buwan ay muli niyang nasilayan ang itim na tikbalang na tinulungan niya noon. Bagamat may bahid ng pagod ang anyo nito, kapansin-pansin ang kariktan at ang ningning ng mga mata. "Bakit ka na parito?" tanong ni Dencio. "May panganib," tugon ng tikbalang. Ang gintong buhok ay hindi basta-bastang regalo. Ito'y may kapangyarihan na maaaring umakit ng kasakiman ng tao. May mga matang nakatingin sa iyo. Mag-ingat ka, Dencio, lalo na sa isang albularyong kilala bilang si Ka Arman. Siya ay mapanganib at gagawin niya ang lahat upang makuha ang hindi kanya. Nanlamig si Dencio sa narinig. Ngunit bago siya nakasagot, biglang naglaho ang tikbalang na parang usok na tinangay ng hangin. Iniwan siya sa ilalim ng liwanag ng buwan na puno ng kaba at pag-aalala. Kinabukasan, dumalaw ang ilang kapitbahay na may halatang pagdududa. "Dencio," sabi ng isa, "huwag mo sanang ipagkakait sa amin ang sikreto mo. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Anong gamit ang iyong tinataglay?" Ngunit pinili ni Dencio na manahimik. Alam niyang hindi lahat ng tao ay handang umunawa sa biyayang kanyang natanggap. Subalit sa kanyang katahimikan, lalo lamang lumalim ang hinala ng mga tao. Sa malayo, sa ilalim ng anino ng isang malaking punong akasya, pinagmamasdan siya ni Ka Arman. Nakangisi itong puno ng masamang balak. "Atin-atin lang, Dencio," bulong ng albularyo sa sarili. "Malapit nang mapasakin ang kapangyarihang iyan, at kapag nangyari iyon, wala nang makapipigil sa akin." Gabi ng Biyernes nang sumalakay ang unang unos. Sa pagitan ng mga palayan, ang hangin ay tila may dalang pabulong na panalangin o sumpa. Habang nakahiga si Dencio, pinakikiramdaman niya ang banayad na paghinga ng kanyang asawang si Luz at ng kanilang mga anak na sina Nora at Pilo. Tahimik ang kubo, maliban sa kaluskos ng talahib sa labas at sa mahinang lagitik ng pawid na bubong. Mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang huni ng tuko, 1 beses, 2 beses, 3 beses na sunod-sunod, na tila isang hudyat. Napabangon si Dencio. "May kakaiba," bulong niya sa sarili. Kinuha niya mula sa itaas ng kanilang baul ang supot na yari sa hinabing abaka. Doon nakalagay ang gintong buhok ng tikbalang. Mga hiblang kumikislap kapag tamaan ng liwanag ng buwan, parang maliliit na sinag na napipiit sa sapra. "Bakit ka nagising?" Hinaing ni Luz, namumungay ang mata. "May nararamdaman akong malamig na hangin, parang may kasamang galit," tugon ni Dencio. "Magdasal ka lang. Ako ang bahala." Sa labas ng kubo, ang dilim ay gumagalaw na parang may sariling buhay. May aninong naglalakad, mabagal ngunit matatag, papalapit sa bakuran. Sa tabi ng daan, ang malaking talisay,
Ang puno kung saan unang nasilayan ni Densyo ang buntis na itim na tikbalang ay kumaluskos ang mga dahon na tila naninimbang. Isang boses ang pumutol sa katahimikan, maitim at malangis. "Magandang gabi, Densyo." Lumabas si Densyo, dala ang isang piraso ng gintong hibla at isang batyang may tubig na nilagyan niya ng binayuhang dahon ng sambong at lagundi. Mga halamang pinagkatiwalaan niya noon pa man. Sa harap ng tarangkahan, tumayo si Ka Arman na nakaitim na barong, nakasumbrerong sedro at may dalang baston na may ukit ng ahas sa ulo. "Nagdaraan lang?" Mariing tanong ni Densyo, pilit na pinapalis ang pangamba sa tinig. "Nagdaraan at nag-uusisa," ngisi ni Ka Arman. Nakakatuwa ang pagbabago rito. Malaginto ang palay, matitikas ang bunga ng gulay, at ang mga bata, abay parang walang dinaramdam. "Ano kaya ang sikreto mo, ha?" "Tamtiyaga at dasal," sagot ni Densyo, pinipiling manatiling magalang kahit kumukulo ang dugo. Sumandal si Ka Arman sa poste ng tarangkahan at itinaas ang baston. Ang tiyaga at dasal ay mabuti. Ngunit ang kapangyarihan, iyan ang tunay na nagpapabago ng tadhana. Ibigay mo sa akin ang bagay na hawak mo at titiyakin kong masigit pa rito ang iyong aanihin. Kung hindi, baka kung ano-anong kapahamakan ang tamaan ng iyong pamilya. Dahan-dahang pinisil ni Densyo ang gintong hibla. Mula sa loob ng kubo ay narinig niyang napalunok si Luz habang humigpit ang yakap nito sa mga bata. "Wala akong ibibigay sa iyo, Ka Arman. Ang hindi sa atin ay hindi dapat ninanakaw, lalo na kung galing sa kabutihan." Bahagyang umiling ang albularyo. "Sayang. Kung ganoon, makinig ka." Itinaas niya ang baston at mula sa ulo nitong may ukit na ahas ay sumirit ang mabangong usok ng insenso. Ngunit may kakaibang hapdi sa ilong, amoy balat na sinusunog. Umikot ang usok sa hangin, humabi ng hugis na parang lambat at unti-unting bumalot sa paligid ng kubo. Pang-iipit ng anino, bulong ni Densyo, kinilabutan. Ito'y isa sa mga madidilim na ritual na nasagap niya sa mga kwentong bayan. Kapag naipit ang anino, hihina ang loob, babagsak ang lakas, at mauubos ang sigla ng tahanan. Mabilis siyang kumilos. Itinulos niya sa lupa ang 3 patpat ng kawayan sa may bakuran. Bumuo ng tatsulok at ibinuhos sa gitna ang tubig mula sa batya. Sa mahinang tinig, binigkas niya ang dasal na itinuro ng kanyang yumaong ina. "Sa liwanag ng may kapal, balutin mo ang aming tahanan. Sa hangin at dahon, ibalik ang usok sa nagpasimuno." Kinuha niya ang gintong hibla, dinampi sa tubig, at pinisil sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Nagningning ang patak, isang kislap na sumirit paikot sa tatsulok gaya ng kidlat na pinanganak sa lupa. Sa isang kisap, ang usok lambat ay umurong, parang ang ilog na biglang umatras. Napasinghap si Ka Arman, bahagyang napaigtad. Mahusay, anya, ngunit hindi pa dulo. Umusal siya ng panibagong orasyon. Mula sa paligid, nagsilitaw ang mga kuliglig na tila nalasing sa ingay ng sarili at ang kanilang huni ay naging iisang sipol na humihiwa sa laman ng gabi. Sa sipol na iyon, naramdaman ni Densyo ang panginginig ng dibdib, ang paninikip ng lalamunan, maging ang mga batang natutulog ay kumislot at napaungol. Hunit sumpa, pailing na bulong ni Densyo. Naaalala niya ang paalala ng itim na tikbalang. "May mga matang nakatingin sa iyo, mag-ingat." Kinuha niya ang 2 pang hibla ng gintong buhok, itinali sa kanyang pulso na parang pisi ng araw, at marahang pumihit sa ilalim ng talisay. Humaplos ang hangin mula sa puno. Ang mga dahon ng talisay ay nagmistulang daan-daang palad na nagkakampay. Sa isang iglap, nakarinig si Densyo ng mahinang hampas ng paa ng kabayo, hindi mula sa lupa, kundi mula sa himpapawid. Mula sa itaas,
Sa pagitan ng mga sanga, sumungaw ang hugis ng tikbalang, itim, maringal at nagliliwanag ang mga mata. Hindi ito lubos na nagpakita, ngunit sapat ang presensya upang gumapang sa lupa ang namumuong takot. Ano ito? Napatras si Ka Arman, napakapit sa baston. Muling nagdasal si Densyo, ngunit sa pagkakataong ito'y wala sa takot kundi sa pasasalamat. Sa nagbigay ng buhok, sa nagligtas ng anak, sa nagkwento ng liwanag, ibalik mo ang huni sa pinanggalingan. Umalingaw-ngaw ang sipol ng kuliglig, ngunit ngayon ay nag-iba ang tono, tila naging awit ng umagang pumuputok. Ang insenso ni Ka Arman ay kumirot pabalik sa kanya, pumasok sa kanyang palad at braso. Napaurong siya, napaluhod at napasinghap ng usok na siya ring pinakawalan niya. Hindi pa tapos. Sigaw ni Ka Arman, nanginginig ang tinig. Babalikan ko kayo at sa susunod, hindi na ako magbibiro. Umikot siya at naglaho sa dilim. Naiwan sa bakuran ang waring nalusaw na anino at ang bahid ng sunog sa damo. Tumigil ang kulog sa dibdib ng gabi. Ang kuliglig ay nagsibalik sa kanilang tikada. Bumaling si Densyo sa talisay. Maraming salamat, Anya. Mahina ngunit buo ang pasasalamat. Sa tugon, isang dahon ng talisay ang marahang nalaglag, dumapo sa kanyang balikat. Sa isang kisap, nagliwanag ang gintong hibla sa kanyang pulso. Hudyat na narinig ang kanyang tinig. Pagpasok niya sa kubo, sinalubong siya ni Luz, yakap ang mga bata. Diyos ko, Densyo, akala ko'y may masamang mangyayari. Sinubukan niya, sagot ni Densyo, hinahaplos ang buhok ng mga anak. At susubukan pa, kaya't simula ngayon, may bantay ang bakuran. Tuwing dapit hapon, maglalagay ako ng 3 bitbit na asin sa 3 sulok, tabok sa kanan, tabok sa kaliwa, at sa gitna, iisang patak ng tubig na pinagdaanan ng gintong hibla. Hindi ba mauubos ang buhok? Nag-aalalang tanong ni Luz. May kapalit ang bawat gamit, amin ni Densyo. Bawat patak ay isang haplos ng pagod sa katawan ko. Ramdam ko, nang tinangka niyang ngumiti, sumakit ang kanyang mga kalamnan, parang may mabigat na batong ibinaba sa kanyang balikat. Magpahinga ka, mahal, bulong ni Luz. Ako muna ang gagawa ng salabat. Bukas, maaga tayong mag-aalay ng pabaon sa ilalim ng talisay. Kinabukasan, dumating ang araw na tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Sa ugat ng talisay, nag-iwan sila ng maliit na pabaon, malamig na tubig, 3 pirasong malagkit at sariwang dahon ng saging. Tahimik na nagdasal si Densyo at nagpasalamat sa lihim na kamay na tumulong. Subalit bago pa sumapit ang tanghali, may kumatok sa kanilang tarangkahan, hindi si Ka Arman kundi 3 kagawad ng baryo kasama ang ilan pang kapitbahay na may matitigas na tingin. Densyo, wika ng pinuno, marami ang nagrereklamo. Ayon sa mga sabi-sabi, may panggagayuma at kakaibang orasyon kang gamit. Nakakatakot daw ang liwanag sa inyong bakuran kagabi. Kailangang magpaliwanag ka. Narinig ni Densyo ang pag-ugong ng inggit na dati bulong lang. Alam niyang hindi ang katotohanan ang hinahanap ng ilan, kundi ang dahilan para siya'y pabagsakin. Sa malayo, sa likod ng mga muka, waring may anino ng isang lalaking may sombrero, nagmamasid mula sa lilim. Magpapaliwanag ako, sagot ni Densyo, marahang tumango. Ngunit hindi sa galit, kundi sa katwiran, sapagkat ang biyaya ay dapat ipinagtatanggol, hindi upang ipagyabang, kundi upang hindi mapagnakawan. At sa sarili niya, ito ang unang hagupit. Ang susunod, mas mabigat. Kinabukasan matapos ang kakaibang laban kay Ka Arman, nagtipon-tipon ng mga taga-baryo sa liwasan. Nandoon ang mga kagawad, matatanda, at maging ang mga kapitbahay na dati tahimik lamang. Ngunit ngayon, puno ng bulong-bulungan ang paligid.
Si Dencio may tinatagong kapangyarihan. Hindi normal ang paglago ng kanyang palay. Baka gumagamit ng itim na orasyon. Pinapagitnaan si Dencio ng 3 kagawad na tila mga bantay. Si Luz ay naiwan sa kanilang kubo, nanginginig ang kamay habang inaalagaan ng mga bata. Sa gitna ng umpukan, pinatawag si Kaapong Hilario, ang pinakamatandang nakatatanda sa baryo, upang magsilbing tagapamagitan. "Dencio," mahinahong sabi ni Apong Hilario, "marami ang nagtatanong. Ang biglang pag-angat ng iyong ani, ang paggaling ng iyong pamilya, at ang liwanag na nakita kagabi, ipaliwanag mo sa amin. Huwag mong hayaang magduda ang iyong mga kapitbahay." Humugot ng malalim na hininga si Dencio. "Ako'y walang ginagawang masama. Ang lahat ng ito'y bunga ng kabutihan. May nilalang akong tinulungan, isang tikbalang na buntis, at bilang pasasalamat ay binigyan niya ako ng biyaya. Hindi ko ito hiniling, at lalong hindi ko ito inagaw." Nag-ugong ang mga tao. Hati ang paniniwala. Ang ilan ay nanlalaki ang mata sa takot, ang ilan na parang may paggalang. Ngunit bago pa man magsalita ulit si Dencio, isang tinig ang sumingit mula sa likod ng mga tao. "Tikbalang daw?" sigaw ng isang lalaki. "Kasinungalingan. Ang totoo'y may ginamit kang itim na agimat. Nakita ka naming nagtatakda ng tatsulok kagabi. May usok na umaaligid sa inyong kubo. Hindi ba't gawi iyon ng mga mangkukulam?" Nagkagulo ang mga tao. May ilan na natakot, may ilan na nag-ingay ng batikos. Sa isang sulok, halos hindi maitago ni Kaarman ang kanyang ngisi habang nakikinig. Siya mismo ang nagpakalat ng paratang upang lalo pang madamay si Dencio. "Pakinggan ninyo ako," mariing wika ni Dencio. "Ang aking ginawa kagabi ay hindi upang manakit, kundi upang ipagtanggol ang aking pamilya laban sa masamang albularyo, si Kaarman." Napatingin ang lahat kay Kaarman, na agad namang nagkunwaring nagulat. "Ako? Huwag mo akong idamay, Dencio. Ako'y isa lamang na nagbibigay ng lunas sa mga may karamdaman. Ikaw itong may lihim na dala at pinapanganib ang baryo." Ngunit bago pa man muling magdilim ang usapan, isang malakas na hangin ang dumaan sa liwasan. Kumampay ang mga dahon ng punong nakapaligid, at sa gitna ng hampas ng hangin, isang itim na anino ng tikbalang ang sumungaw saglit sa ulap ng araw. Tahimik ang lahat, maging si Kaarman ay napaurong. Sa liwanag ng araw, nagningning ang isang hibla ng gintong buhok na nakatali sa pulso ni Dencio. "Kung kasamaan ang dala ko," matatag na sabi niya, "bakit ang aking pamilya'y gumaling? At bakit ang aking ani naging pagkain din ninyo? Hindi ko ninanais na maging kaaway ninyo. Ang biyayang ito'y hindi para sa akin lamang, kundi para sa lahat. Napayuko ang ilan, nahihiya. Ngunit hindi pa rin lahat kumbinsido." Tumindig si Apong Hilario at itinaas ang kanyang kamay. Kung gayon, nararapat na subukin si Dencio. Ipakita niya sa atin na ang kanyang dala ay hindi sumpa kundi biyaya. Nagbulungan muli ang mga tao, at sa gilid ng liwasan, nakatayo si Kaarman, nakangiti ng malamig. "Hayaan natin," bulong niya sa sarili. Dahil sa bawat pagsubok, mas lalo siyang mapapahamak. Sa mga darating na araw, haharap si Dencio hindi lamang sa pagsubok ng mga tao, kundi sa panibagong patibong ng isang kaaway na hindi titigil hanggat hindi siya nawawasak. Kinabukasan, ipinatawag ng mga matatanda ng baryo si Dencio upang sumailalim sa isang sinaunang ritual ng paglilinis. Ito'y paraan upang patunayan kung ang isang tao'y may dalang sumpa o tunay na biyaya. Matagal nang hindi ginagawa ang ganitong pagsubok, at ang henerasyon ni Apong Hilario na lamang ang may kabisado nito. Sa gitna ng liwasan, naghanda ang mga kagawad. Isang malaking batyang may lamang malinis na tubig, 3 kandilang puti,
at mga dahon ng saging na iilalatag sa lupa. Dapat pumasok si Densyo sa bilog na nilikha mula sa abo ng sinunog na palay habang hawak ang tubig na binendisyonan ng matatanda. Kapag ang tubig ay nanatiling malinaw matapos niyang magdasal, siya'y malinis. Ngunit kapag ito'y naging madilim o nagbula, siya'y ituturing na may sumpa. Tahimik ang lahat. Ang mga tao'y nagtipon-tipon, may ilan na umaasang mapapawalang sala si Densyo at may ilan namang sabik na mapatunayan ng kanilang hinala. Sa gilid, nakatayo si Ka Arman, nagkukubli ng ngisi. Sa kanyang bulsa ay may dala siyang pulbos mula sa sinunog na balat ng ahas at dinikdik na kuko ng uwak. Isang mabisang panira sa anumang ritual. "Handa ka na ba, Densyo?" tanong ni Apong Hilario. Tumango si Densyo, dala ang lakas ng loob. Sa kanyang puso, naroon ang pananampalataya na hindi siya pababayaan ng may kapal at ng nilalang na kanyang tinulungan. Bago siya pumasok sa bilog, marahan niyang hinaplos ang kanyang pulso kung saan nakatali ang gintong hibla. "Gabayan mo ako," dasal niya sa isip. Nagsimula ang ritual. Umusal ng dasal si Apong Hilario at nagsindi ng 3 kandila. Sa liwanag ng apoy at kadalisayan ng tubig, ihayag ang totoo. Kung ang taong ito'y may dalang sumpa, ipakita mo. Ngunit kung ang kanyang dalay biyaya, panatilihin ang malinaw na daluyan. Lumapit si Densyo at dahan-dahang inilubog ang kanyang mga palad sa batya. Nagdasal siya at ang lahat ay naghintay ng may kaba. Sa unay malinaw ang tubig, tila walang pagbabago. Ngunit nang pasimpleng iwas-iwas ni Ka Arman ang kanyang baston, tumalsik mula sa bulsa ang pulbos na kanyang dala, diretso sa hangin na humalo sa batya. Biglang nagbago ang kulay ng tubig, naging mapusyaw na abo at nagsimulang bumula. Nag-ugong ang mga tao sa takot at pangamba. "May sumpa nga siya," sigaw ng isa. "Niloloko lang tayo ni Densyo," dagdag pa ng iba. Ngunit bago pa tuluyang lumaki ang gulo, isang kakaibang liwanag ang sumiklab mula sa pulso ni Densyo. Ang gintong hibla ay nagningning at ang kislap nito ay dumampi sa tubig. Sa loob ng ilang saglit, ang bula at abo ay biglang naglaho at muling luminaw ang tubig. Mas malinaw pa sa dati, tila tubig na kinuha mula sa bukal ng kabundukan. Napatigil ang lahat. Ang 3 kandila ay nag-alab ng mas maliwanag at isang banayad na simoy ng hangin ang dumampi na parang may di nakikitang nilalang na nagpatunay sa kanyang kasinungalingan. Si Apong Hilario ay napapikit at tumango. Malinis siya, walang sumpa. Ang biyayang taglay niya ay hindi mula sa kasamaan. Nagbulungan ang mga tao, ang ilan ay humingi ng tawad kay Densyo sa kanilang pagdududa. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Sa gilid, halos maputol ang labi sa pagkagat ni Ka Arman sa inis. Paano niya napigilan niyon? Gintong hibla. Kailangang mapasakin niyan, kahit buhay pa niya ang kapalit. Lumapit si Densyo sa gitna ng liwasan, taas noo, ngunit may kababaang loob. "Hindi ko ninanais na maging kaaway ninyo. Ang aking ani, ang aking pagkain, ay bukas para sa lahat. Huwag sana tayong maglaman, sapagkat ang biyayang ibinigay ay upang magtulungan, hindi upang mag-inggitan." Muling natahimik ang lahat at may ilan pang napaluha. Ngunit sa malayo, nakaramdam si Densyo ng isang matalim na titig. Ang mga mata ni Ka Arman nag-aapoy sa galit at kasakiman. Sa kanyang isip, alam ni Densyo, hindi pa ito ang katapusan. Ang ritual ay isa lamang sa mga patibong. Sa susunod, buhay na mismo ng aking pamilya ang susubukin. Matapos ang ritual ng paglilinis, pansamantalang bumalik sa katahimikan ang baryo. Ngunit si Densyo, bagamat nakahinga ng maluwag, ay hindi nakalimot sa babalang dala ng titig ni Ka Arman. Sa mga mata ng masamang albularyo, nakita niya ang kasakiman at puot
na tiyak na hindi pa nagtatapos. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Luz at ng mga bata, hindi mapakali si Densyo. Para bang may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang batok. Naghilamos siya ng malamig na tubig, saka nagdasal sa tabi ng kanilang maliit na altar. Ngunit bago pa siya makatapos, nakarinig siya ng impit na iyak mula sa silid ng mga bata. Mabilis siyang pumasok at tumambad sa kanya si Nora, ang panganay nilang anak na nanginginig sa banig. Namumutla ang mukha nito at ang kanyang mga labi tila nangingitim. Samantala, si Pilo naman ay umiiyak, nakaturo sa bintana. "Tatay, may nakasilip, may pulang mata." Bulalas ng bata. Agad na lumapit si Densyo kay Nora. Hinawakan niya ang noo nito, mainit at basang-basa ng pawis. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya na hindi basta lagnat, ito'y sumpa. Sa labas ng bintana, anino ng isang tao ang saglit na gumalaw. May hawak na baston na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ka-Arman, mariing bulong ni Densyo. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang isang botelyang may langis ng niyog na hinaluan ng dahon ng alagaw at dinampian ng gintong hibla bago pa man, at pinahiran ang noo at dibdib ng kanyang anak. Sabay sa kanyang ginagawa, umusal siya ng dasal. Sa liwanag ng araw na hindi natatabunan, sa apoy ng pag-ibig ng magulang, alisin ang dilim sa aking anak. Unti-unting humupa ang panginginig ni Nora, ngunit nanatiling mahina ang kanyang katawan. Si Luz ay nagising at nataranta. "Densyo, anong nangyayari sa anak natin?" "Sinusubukan tayo," sagot niya. Galit at kaba ang nasa tinig. Si Ka-Arman, gusto niyang agawin ang biyaya natin gamit ang sumpa. Sa labas ng kubo, muling narinig ang mahinang halakhak. Malamig, tila galing sa ilalim ng lupa. "Hindi ka makakatakas, Densyo," bulong ng tinig ni Ka-Arman, bagamat wala na itong anyo na nakikita. "Sa bawat hibla ng buhok na ginamit mo, hahaluan ko ng kasumpaan. Kapag naubos, ano pa ang iyong ipagtatanggol?" Nagpatuloy ang gabi sa tensyon. Si Densyo ay nanatiling gising, naglalagay ng asin sa 4 na sulok ng kanilang bahay at itinali sa poste ng kubo ang mga tuyong sanga ng sampalok, panangga laban sa masasamang espiritu. Ang gintong hibla sa kanyang pulso ay kumikislap, tila nagbibigay babala sa bawat dampi ng hangin. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Bandang hating gabi, muling nagising si Pilo, ngunit sa pagkakataong ito'y nakapikit ang mga mata at nagsasalita ng hindi maipaliwanag na wika. Ang tinig ng bata ay malalim, tila hindi kanya. "Ang iyong mga anak ay magiging kabayaran." Napasinghap si Luz at agad na niyakap si Pilo. Si Densyo naman ay mabilis na kumilos. Kinuha niya ang isang sibat na kawayan na matagal nang nakasandal sa kanilang dingding. Isinausaw niya ang dulo nito sa langis na hinaluan ng gintong hibla at itinuro sa kisame. "Kung tunay kang lalaban, humarap ka sa akin, Ka-Arman. Huwag mong idamay ang mga bata." Biglang umihip ang malakas na hangin at sa kisame ng kanilang kubo ay lumitaw ang anyo ng isang itim na anino, mahaba ang mga braso at pulang-pula ang mata. Hindi man ito buong katawan ni Ka-Arman, malinaw na ito'y kanyang pagpapakita. Itinutok ni Densyo ang sibat at sa isang iglap ay nagningning ang gintong hibla na nasa dulo nito. Sumiklab ang liwanag at ang anino ay umurong na parang sinusunog ng araw. Sa labas, narinig ang isang malakas na sigaw. Tinig ni Ka-Arman, puno ng sakit at galit. "Hindi ka pa rin ligtas, Densyo. Darating ang araw na ang mga tinulungan mong nilalang ang mismong magdadala ng kapahamakan." At sa isang kisap, naglaho ang anino. Naiwan si Densyo, hinihingal, yakap ang kanyang sibat na ngayon ay may bahid ng gintong kislap. Sa kanyang tabi, si Luz na nakayakap sa mga bata, umiiyak ngunit nagpapasalamat na ligtas sila.
Ngunit alam ni Densyo sa kanyang puso, ito pa lang ang simula. At kung hindi siya kikilos, baka sa susunod hindi na siya makapagliligtas. Makalipas ang ilang araw mula sa sumpang ibinato ni Ka Arman, nanatiling alerto si Densyo. Hindi siya halos natutulog at sa bawat gabi ay binabantayan niya si Luz at ang kanilang mga anak. Bagamat pansamantalang humupa ang karamdaman ni Nora at Pilo, dama pa rin niya ang banta na nagkukubli sa dilim. Isang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, lumabas si Densyo upang mag-igib ng tubig. Habang tinatahak niya ang daan papunta sa poso, napansin niyang ang hangin ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Sa gilid ng kanyang paningin, kumaluskos ang mga dahon ng malaking talisay, ang puno kung saan una niyang natagpuan ang buntis na tikbalang. Paglingon niya, naroon muli ang itim na tikbalang. Ngayon, hindi na ito mukhang nanghihina, bagkus nakatindig ito ng maringal. Mahaba ang buhok na kumikislap na parang pilak na may bahid ng ginto sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa tabi nito ay tila may naririnig siyang mahinang huni ng kabayong naglalakad sa mga ulap. Densyo, wika ng tikbalang, nakikita ko ang iyong pagtitiis. Nakikita ko rin ang panganib na bumabalot sa iyong pamilya. Hindi ka dapat nag-iisa sa laban. Lumapit si Densyo at sa kabila ng takot ay nagbigay galang. Kung hindi dahil sa iyo, marahil ay matagal na kaming napinsala ni Ka Arman. Ngunit hanggang kailan ko may pagtatanggol ang aking mga anak? Sa bawat hibla ng buhok na ginagamit ko, parang lumalapit din sa panganib ang aking katawan. Tumango ang tikbalang. Totoo. Ang bawat paggamit mo ng gintong hibla ay may kapalit. Ang lakas na iyon ay hindi basta libre, ito'y hiram lamang at unti-unting kumakain sa iyong lakas ng loob at katawan. Kaya't nararapat lamang na ibigay ko sa iyo ang mas matibay na tulong. Mula sa kanyang buhok, kumuha ang tikbalang ng 3 hibla na mas mahaba, mas makintab at tila nagliliyab ng dilaw na apoy sa dulo. Inilagay niya ito sa palad ni Densyo. Ito'y 3 gintong hibla ng kapangyarihan. Hindi ito para sa ordinaryong gamit. Kapag ginamit mo, tatawagin ito ang aking lakas, lakad ng kabayo, hampas ng hangin at kidlat ng talisay. Ngunit may kapalit pa rin. Sa bawat hiblang ito, ang iyong katawan ay magdurusa ng sakit na parang sinunog sa araw at binayo ng ulan. Kaya't gamitin mo lamang kapag ang iyong pamilya ay nasa bingit ng kamatayan. Nanlumo si Densyo. 3 hibla. Sapat ba iyon upang mapigil ang kasamaan ni Ka Arman? Hindi lamang iyon ang iyong sandata, sagot ng tikbalang. Ang tunay na lakas ay hindi nakatali sa buhok o agimat. Nasa iyong loob, sa iyong puso bilang ama at asawa. Ngunit ang mga hiblang ito ay magsisilbing panawagan sa akin. Sa oras ng sukdulan, tatawagin mo ako at ako'y lalapit upang lumaban sa iyong tabi. Tahimik na tinanggap ni Densyo ang mga hibla at inilagay sa isang maliit na supot na yari sa abaka. Nagpasalamat siya at yumuko bilang paggalang. Bago lumisan ang tikbalang, muli itong nagsalita. Mag-ingat ka, Densyo. Si Ka Arman ay hindi na lamang basta albularyo. Siya'y lumapit na sa mga nilalang ng dilim. Kapag tuluyan siyang sumanib sa kanila, hindi lang ang iyong pamilya, kundi ang buong baryo ang malalagay sa kapahamakan. At sa isang kisap mata, naglaho ang tikbalang. Iniwan si Densyo na nakatingala sa mga sanga ng talisay, tanga ng bigat ng bagong responsibilidad. Pagbalik niya sa kanilang kubo, sinalubong siya ni Luz. Mahal, saan ka galing? Bakit basang-basa ng hamog ang iyong balikat? Ngumiti si Densyo kahit pagod. Nagbigay muli ng biyaya ang nilalang na tinulungan ko noon. Ngunit kasabay nito'y mas mabigat na laban. Hinatak niya ang kanyang asawa at niyakap. Luz, kailangang maging matatag tayo. Dahil hindi na lamang ako ang lalaban, kundi tayong lahat bilang pamilya. At sa kanilang pagyakap,
naramdaman nilang nagsisimula na ang isang bagong yugto ng kanilang laban. Isang laban na hindi lamang magtatakda ng kanilang kapalaran, kundi pati ng kinabukasan ng buong baryo. Sa isang masukal na bahagi ng kagubatan, malayo sa liwanag ng baryo, nakaupo si Ka Arman sa gitna ng bilog na bato. Nagsindi siya ng mga kandilang itim at sa paligid ay may nakabilad na mga buto ng hayop at balat ng ahas. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng kasakiman habang patuloy ang kanyang pagbigkas ng mga orasyon. Mga nilalang ng dilim, mga aninong nagkukubli sa bawat sulok ng lupa, dinggin ninyo ako. Ako si Arman, anak ng tao, handang ialay ang aking laman at dugo kapalit ng kapangyarihang walang hanggan. Mula sa lupa ay lumabas ang malamig na hangin, at ang paligid ay tila nilamon ng dilim. Ang mga ilaw ng kandila ay hindi basta kumikislap, tila hinigop ng aninong pumapalibot sa kanya. At mula sa kawalan, lumitaw ang mga itim na nilalang, mahahabang anino na walang muka, ngunit may pulang matang nagbabaga sa kadiliman. Kung nais mo ng aming tulong, Arman, isang tinig na parang libo-libong kaluluwang nagsasalita ng sabay-sabay, may kapalit. Ang iyong kaluluwa'y hindi na magiging iyo. Ikaw ay magiging aming sisidlan. Ngumisi si Ka Arman. Kaluluwa? Ano ang halaga ng kaluluwa kung kapangyarihan ang kapalit? Tanggap ko. Ibigay ninyo sa akin ang lakas upang wasakin si Densyo at agawin ang gintong buhok ng tikbalang. Dahan-dahang lumapit ang mga anino at pumasok sa kanyang katawan. Nagsimulang manginig si Ka Arman at sa bawat paghinga niya'y lumalabas ang usok na itim. Ang kanyang balat ay dumilim at ang kanyang mga ugat ay kumulay pula. Ang kanyang baston na may ulo ng ahas ay biglang gumalaw at ang mata ng ahas ay nagningas. Pagkatapos ng ilang sandali, tumindig si Ka Arman na tila isa ng bagong nilalang. Hindi na siya karaniwang albularyo. Siya na ngayon ay sisidlan ng mga nilalang ng dilim. Ang kanyang tinig ay mas malalim, mas malamig, at nag-uumapaw sa puot. Ngayon, wika niya, hindi na ako basta tao. Ako'y magiging anino ng kamatayan sa baryo. Sa parehong oras sa baryo, nagising si Densyo mula sa kanyang pagkakaidlip. Narinig niya ang malakas na huni ng mga kuwago at ang gintong hibla sa kanyang pulso ay biglang kumislap ng matindi. Lumapit siya sa bintana at nakita niya ang kalangitan na biglang dumilim kahit padapit hapon pa lamang. Lumapit si Luz, takot na takot. Densyo, bakit parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin? Parang may dumating na mas mabigat na panganib. Si Ka Arman, sagot ni Densyo, mariin ang tinig. Hindi na siya tao lang. Nakipagsanib siya sa mga nilalang ng dilim. Kinuha niya ang supot ng abaka kung saan nakalagay ang 3 gintong hibla na ibinigay ng tikbalang. Pinisil niya ito at naramdaman ang init na parang apoy na dumadaloy sa kanyang palad. Kung hindi ako kikilos, hindi lamang tayo, kundi ang buong baryo ang mapapahamak. Samantala, sa kagubatan, nagsimulang kumilos si Ka Arman. Sa bawat tapak ng kanyang baston, ang mga halaman ay natutuyo, ang mga ibon ay nagliliparan palayo, at ang lupa ay tila umuungol sa bigat ng kanyang kapangyarihan. Densyo, bulong niya sa hangin, handa ka na bang mawalan ng lahat? Sa gabing iyon, nagsimula ang bangungot na tatakip sa buong baryo. Nagising ang buong baryo ng gabing iyon. Ang hangin ay umuungal na parang may bagyong parating, ngunit wala ni isang ulap sa kalangitan. Ang mga aso ay nag-uunahan sa tahol, at ang mga manok ay nagkakandabulabog na tila may nakikitang hindi kayang makita ng mata ng tao. Sa gitna ng kagubatan, mula sa dilim, unti-unting sumulpot si Ka Arman. Hindi na siya karaniwang albularyo. Ang kanyang katawan ay balot ng aninong kumikilos na parang usok, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pulang apoy. Ang kanyang baston,
na dating yari lamang sa kahoy ay tila naging buhay. Ang ulo ng ahas ay gumagalaw, bumubuka at humihinga ng apoy na maitim. "Mga tao ng baryo," sigaw niya, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang dumadaan sa kuweba. "Ako si Arman, sisidlan ng dilim. Lahat kayo ay luluhod sa aking kapangyarihan." Nagtakbuhan ang mga tao, nagsisigawan. Ang ilan ay nagtago sa kanilang bahay, ang iba naman ay nagdasal ng taimtim. Ngunit bago pa lumubog ang baryo sa takot, mula sa gitna ng liwasan ay lumabas si Dencio, tangan ang sibat na kawayan na may gintong hibla sa dulo. "Arman!" sigaw ni Dencio, matatag ang tinig. "Kung galit mo'y sa akin nakalaan, ako ang harapin mo. Huwag mong idamay ang mga inosente." Natawa si Ka-Arman, isang halakhak na halos pumutok ang hangin. "Sa wakas, Dencio, ikaw at ang iyong biyaya. Ibigay mo na sa akin mga hibla ng tikbalang at baka sakaling iligtas ko ang iyong pamilya." Maring tumitig si Dencio. "Kailanman ay hindi iyo ang hindi binigay sa iyo. Ang kapangyarihan ay hindi para sa mga sakim." Dahil sa mga salitang iyon, umatungal si Ka-Arman at sabay hampas ng kanyang baston sa lupa. Mula roon ay sumirit ang mga aninong anyo ng mga halimaw. Malalaking aso na kulay itim, may pulang mata at mga pangil na tila gawa sa bakal. Tumakbo ang mga ito patungo kay Dencio. Hindi nagdalawang isip si Dencio. Kinuha niya ang unang gintong hibla at itinali ito sa sibat. Sa isang iglap, nagningning ang sibat na tila kidlat. Nang kanyang iwinasiwas, ang liwanag ay humati sa dilim at tumama sa mga asong itim. Ang mga ito ay naglaho na parang abo na tinangay ng hangin. Ngunit sa paggamit ng hibla, agad na bumigat ang kanyang dibdib. Parang biglang dumoble ang kanyang pagod at ang kanyang balat ay nag-init na parang nasunog sa araw. Halos bumigay ang kanyang tuhod, ngunit pinilit niyang tumindig. "Isa na," bulong ni Ka-Arman, nakangisi. "Tatlo lang ang hawak mo. Kapag naubos, tapos ka na." Muling itinaas ni Ka-Arman ang kanyang baston at mula sa dilim ay lumabas naman ang mga anino ng malalaking uwak, lumilipad at umaatake kay Dencio. Ngunit bago pa siya masapol ng mga ito, biglang humampas ang hangin mula sa itaas ng liwasan. Ang mga sanga ng talisay ay nag-ingay at sa ulap ay sumungaw ang hugis ng itim na tikbalang. Ang kanyang mata ay kumislap at ang mga uwak na anino ay napilitan bumagsak sa lupa. "Hindi ka nag-iisa, Dencio," bulong ng tikbalang sa kanyang isip. Ngunit hindi nagpatinag si Ka-Arman. Kahit ang tikbalang na iyan ay hindi makakalaban sa lakas ng dilim na nananahan sa akin. Umikot ang anino sa paligid ng baryo at ang mga bahay ay nagsimulang umuga. Ang mga tao ay nagsisigawan. Ang ilan ay lumapit kay Dencio. "Tulungan mo kami, Dencio. Pakiusap, huwag mo kaming pabayaan." Alam niyang hindi niya kayang ipagsapalaran ng mga inosente. Muling kinuha ni Dencio ang ikalawang hibla at tinahi ito sa isang pirasong basahan. Inilagay niya ito sa lupa at agad itong nagningning. Sa isang kisap, isang bilog na liwanag ang bumalot sa baryo, isang panangga laban sa mga aninong nilalang. Napatras si Ka-Arman, ngunit nakangisi pa rin. "Dalawa na! Isa na lang, Dencio! At pagkatapos ikaw ay magiging kapareho ko rin. Walang lakas, kundi sisidlan ng dilim." Hingal si Dencio, halos bumigay ang katawan, ngunit pinilit niyang tumayo. Sa loob ng liwanag, nakita niya ang kanyang asawa at mga anak nakatingin sa kanya ng may takot at pag-asa. At sa kanyang puso alam niya, hindi siya maaaring bumigay. "Kung isa na lang ang natitira," bulong niya sa sarili, "gagamitin ko ito sa tamang oras, sa huling laban." Sa harap ng lahat, magtatagpo ang liwanag at dilim, at ang susunod na hakbang ni Dencio ang magtatakda kung ang baryo ay maliligtas o luluhod sa kapangyarihan ni Ka-Arman. Ang buong baryo ay nababalot ng liwanag mula sa ikalawang hibla ng tikbalang,
ngunit ramdam ni Densyo na hindi magtatagal ang panangga. Ang kanyang katawan ay nanghihina, tila bawat pintig ng puso'y may kasamang bigat ng libu-libong batong nakadagan sa dibdib. Sa labas ng liwanag, patuloy ang halakhak ni Ka-Arman, ngayoy lubos ng nilamon ng dilim. "Hindi ninyo ako mapipigil," sigaw niya at sabay hampas ng kanyang baston na lupa. Ang buong paligid ay umuga at mula sa kadiliman ay lumitaw ang napakalaking nilalang. Isang anino ng higanting ahas, may pulang mata at katawan nitong kasing haba ng buong baryo. Napasigaw ang mga tao sa takot, ang mga batay umiiyak, at ang matatanda'y nagsisiksikan sa gitna ng panangga ng liwanag. Ngunit alam nilang kung mabuwag ang panangga, lahat sila'y malilipol ng higanting nilalang. "Densyo!" sigaw ni Luz, mahigpit na yakap ang kanilang mga anak. "Ito na ang huling pagkakataon. Huwag mong hayaang manaig ang kasamaan." Hingal at nanginginig, kinuha ni Densyo ang huling gintong hibla. Pinagmasdan niya ito, at sa kanyang puso ay naramdaman niya ang kabigatan ng kapalit. "Kapag ginamit ko ito, maaaring hindi ko nakayanin ang sakit. Ngunit kung hindi ko gagawin, mawawala ang lahat." Itinali niya ang hibla sa kanyang sibat at marahang umusal ng panalangin. "Sa huling liwanag ng biyaya, bigyan mo ako ng lakas hindi para sa aking sarili, kundi para sa lahat ng aking minamahal. Tikbalang na aking tinulungan, tulungan mo rin ako ngayon." Sa iglap na iyon, sumiklab ang sibat ni Densyo sa liwanag na tila kidlat mula sa langit. Ang buong baryo ay nabalot ng nakakasilaw na sinag at mula sa itaas ng talisay ay lumitaw ang tikbalang. Ngayoy mas maringal, nakabalot ang buong katawan ng apoy na ginto. "Densyo!" bulong ng tikbalang. "Hampasin mo ang dilim. Ako ang iyong gabay." Tumakbo si Densyo palabas ng panangga kahit halos bumigay ang kanyang mga tuhod. Humarap siya sa higanting anino ng ahas habang si Ka-Arman ay nakatayo sa ulo nito, nakatawa at nangingibabaw. "Ngayon, magsama kayong dalawa sa kamatayan," sigaw ni Ka-Arman. Ngunit sa paglapit ng ahas, buong lakas na inihampas ni Densyo ang kanyang sibat. Sa tulong ng tikbalang, ang hampas ay naging kidlat na bumiyak sa lupa. Tumama ito sa katawan ng aninong ahas at ang dilim ay nagliyab na parang sinusunog ng araw. Sigaw ni Ka-Arman habang ang kanyang katawan ay nilalamon ng apoy ng gintong liwanag. "Hindi maaari! Ako ang pinili ng dilim! Hindi ako matatalo ng isang magsasaka lang!" "Hindi magsasaka lang," sagot ni Densyo, nanginginig ngunit buo ang tinig. "Ako'y ama, asawa at lingkod ng liwanag." Sa huling pagsabog ng liwanag, ang higanting ahas ay naglahong abo at si Ka-Arman ay sumigaw ng huling sigaw bago tuluyang natunaw sa sariling anino. Ang dilim ay umurong at ang baryo ay muling nabalot ng tahimik na liwanag ng buwan. Nang matapos ang lahat, bumagsak si Densyo, halos mawalan ng malay. Agad siyang nilapitan ni Luz at ng kanyang mga anak. "Mahal, tapos na. Ligtas na tayo." Ngumiti si Densyo kahit mahina at tumingin sa tikbalang na nakatayo sa lilim ng talisay. "Maraming salamat. Hindi dahil sa iyo, hindi ko kakayanin ito." Ngumiti ang tikbalang at unti-unting naglaho sa hangin, iniwan ang huni ng kabayong naglalakad sa ulap. Sa wakas, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit para kay Densyo, ang laban ay nag-iwan ng aral. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa agimat o hibla ng buhok, kundi sa tapang ng puso at sa pag-ibig sa pamilya. Lumipas ang mga buwan mula nang maganap ang laban sa pagitan ni Densyo at ni Ka-Arman. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga tao ay muling nagbubungkal ng lupa, ang mga bata ay naglalaro sa gitna ng bukirin, at ang mga matatanda ay nagkukwento ng mga himalat kababalaghan sa ilalim ng gabi. Ngunit hindi na nawala sa kanilang alaala ang gabing iyon,
ang dilim na halos lumamon sa buong baryo at ang liwanag na nagligtas sa kanila. Simula noon si Dencio ay hindi lamang tinuring na simpleng magsasaka. Siya ay naging bantay ng baryo, isang haligi ng katapangan at kabutihan. Bagamat hindi na muling ginamit ang 3 gintong hibla, nanatili sa kanya ang aral na dala nito, na ang lakas ay hindi dapat gamitin para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa kapakanan ng lahat. Sa bawat ani, si Dencio at ang kanyang pamilya ay laging naglalaan ng bahagi para sa mga kapitbahay, lalo na sa mga dukha. Ang biyaya ay lalong dumarami kapag ito'y ibinabahagi, madalas niyang sambit. Samantala, ang baryo ay nagpatibay ng pagkakaisa. Ang dating mga inggit at tsismis ay unti-unting napalitan ng pagtutulungan. At kung may sino mang dumaan at magtanong tungkol sa kanilang kasaganaan, ang matatanday lagi nang nagkukwento. May isang magsasaka rito, nagngangalang Dencio, na tumulong sa isang buntis na tikbalang sa ilalim ng malaking talisay. Bilang gantimpala, binigyan siya ng gintong hibla ng kapalaran. At nang dumating ang kasamaan, ginamit niya ang 3 hiblang iyon upang ipagtanggol ang kanyang pamilya at ang buong baryo. Ngunit higit pa sa hibla, ang kanyang puso bilang ama at asawa ang nagligtas sa lahat. Dahil dito, naging alamat si Dencio. At sa tuwing may batang nagtataka kung bakit tila mas malusog ang kanilang mga palay o kung bakit mas matamis ang kanilang ani, ang sagot ng mga matatanda ay iisa. Iyan ay dahil pinagpala ang ating baryo. Hanggang ngayon binabantayan tayo ng tikbalang sa ilalim ng talisay at ng alaala ng isang magsasakang ang puso'y ginto. At sa tuwing lumalapit ang dapit hapon, kung ikaw ay maglalakad sa bukirin malapit sa puno ng talisay, maririnig mo raw ang banayad na yabag ng kabayo sa ulap, paalala na ang kabutihang ginawa ay hindi kailanman mawawala, bagkus ay nagiging liwanag na gumagabay sa mga susunod na henerasyon. Guys,